they went to an area in a farm near Glory Mountain and Prayer Mountain po. Kaninang umaga lang, kaninang 2 a.m. in the morning. What was anyone hurt during that operation kaninang umaga? Ang amin lang pong nakuha na information through our co-counsel there is kinunan po na tinutukan ng baril at kinunan ng cellphone kaya hindi nakatawag po sa amin. Okay. Sa anong lugar? Tamayong, Kalinan, Davao City. Still in the guise of service of warrant of arrest po. Sa farm po, directly near Prayer Mountain and Glory Mountain, in between po. Thank you. So, go ahead, Senator Robin Padilla. Aba, maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Gusto ko lamang pong linawin kasi lagi pong inuulit ng ating mga bisita na yung tungkol po sa warrant at search warrant, pwede pong pakilinaw. Pakilinaw po ng malinaw para po mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Okay, Senator Robin, akala kasi namin nung June 10, meron silang search warrant. Nung dumating po ako mga 6 o'clock, 6:30, akala ko may search warrant sila kasi nandun na sila sa loob eh. Ang ipinakita sa amin ay warrant of arrest lang pala. Kaya nagsabi ako dun sa lawyer na pinadala nila, Panyera, valid ba yan? Nakaserve na kayo ng warrant na of arrest dito dati 5 times na ata, at saka itong sa Pasig, nakaserve na kayo. Meron pa ngang order returning the warrant last June 7 of 2024. Wala daw silang magawa kasi order daw ng kanilang higher ups daw. So, kaya ang ginawa ko, sinamahan ko na lang sila. Kaya medyo mali po yung sabi ni General Torre na hindi daw nakapasok noong June 10. Hindi lang sila nakapasok po, hinahulughog po lahat ng areas, pati nga po doon sa JMC na mga yung school po, yung eskwelahan namin. Pati yung ang graduation namin, hindi na lang tinuloy the next days at saka yung isa, maraming mga parents na hindi nakapunta dahil sa takot po. Hanggang ngayon nga po, yung aming law school ay ginawa na lang namin pong online muna. In-explain namin sa mga estudyante. Linawin ko po ulit. Opo, ibig niyo pong sabihin, wala po silang naipakitang search warrant, warrant of arrest po ang dala nila, pero pinayagan niyo po silang maghalughog. After po nung nakita po ninyo na meron pong Senator, yung order po ng dating Pangulo. Yes nung po. Sinabi po ng dating Pangulo natin na si Rodrigo Roa Duterte na hayaan nyo silang makapasok ng matiwasay, Opo. hinayaan nyo na po sila. Yes po, at sinamahan ng mga abogado po natin. Pati po ako later. Sa lahat po yan. Sa lahat po, hinalughog po lahat ng areas po Opo. ng KOJC compound po. Opo, pwede pong pakiliwanag po, ilan po ang hinalughog? Pinayagan yung halughugin? In 4 different locations. KOJC Central in Buhangin, Davao City. Glory Mountain po doon sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Prayer Mountain, 3 kilometers away from Glory Mountain. At saka sa Kitbuk po, Municipality of Malungon, Sarangani Province. Lahat po yan walang search warrant? Wala po. Warrant of arrest. Ang problema nga namin po, Senator, is it was done simultaneously. Yung rules kasi natin, if you will, yung napag-aralan ko po, kailangan meron kang probable cause na nandun yung tao or he is reasonably believed to be there. Paano siya nandun in 4 different locations? So kaya nga po, medyo nagre-reklamo kami kasi yung batas po hindi nasunod. Maraming salamat po. Chairman, pwede po ako magtanong sa Napolcom? Yes, go ahead. Apo, Napolcom, magandang hali po. Apo, tanong ko lang po, para po hindi po magkaroon ng kalituhan. Apo, para mas malinaw po sa ating mga kababayan, para hindi po ito sakyan muli ng mga mahilig maggawa ng fake news. Apo, linawin po natin, meron po bang sa palagay po ninyo na dahilan talaga na magreklamo
ang ating KOGC na hindi po talaga sinunod ng ating mga bayaning pulis yung tinatawag po nating rules of engagement. Sa palagay po nyo, ito po ay nalabag kasi ang sinasabi po ng KOGC, wala naman po silang dalang search warrant kundi warrant of arrest. At hindi po malinaw na alam nila talaga na naandoon ang hinahanap po nilang sabi nga po ng mga kapulisan ay pinaghahanap ng batas. Ano po ba ang katotohanan dito, mahal naming na Polcom? Maraming pong salamat, Ginoong Senadora Robin Hood Padilla. Ganon din po sa Ginoong Chair ng committee. Alam po ninyo yung ginawa po ng police doon ay nag-serve ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest po magagamit pong hanapin yung taong tinutukoy doon sa warrant of arrest. Sa nakita po namin, hindi lang po isang tao kasi po yung tinutukoy ng warrant of arrest. May mga kasama siya. Kaya pwede pong hanapin yun kung saan man yung ilan mga taong kinaukulan yung nakasaad doon sa warrant of arrest. Ngayon, kung saklaw po ng warrant of arrest yung lugar na kung saan pwedeng ma-serve, pwede pong hanapin yung tao. Hindi po naman hinahanap yung gamit. Ang hinahanap po yung tao. Kaya sa katunayan nga po, nasasaad din sa rules of court, doon po sa service of warrant, pwede po talagang pumasok kung hindi sila papapasukin sa ano. Tinalakay po natin yan nung pinag-usapan yung hearing doon sa pagsiserve ng warrant, doon sa Pandem Bulacan. Dito rin po sa hearing ng Senado, sinabi namin kung merong warrant of arrest, enough na yun na makapasok yung pulis sa loob. Subalit, kailangan lang na may protocol. Sa nakita po ng NAPOLCOM doon sa video footages, lumalabas naman na naka-restrain yung mga pulis nga. Sila yung ni-water cannon, sila yung napagbuhatan ng kamay kasi nga kahit na ating dating Pangulo sinabi nga na pwede talagang makapasok kasi may warrant of arrest. Nangangahulugan po na yung mga kinaukulan din nagkakasundo na talagang pwedeng pumasok sa loob. Kaya lang po siguro napilitan pumasok kasi pinigilan sila. Alam po yun. With the permission of Senator Robin Padilla. So, mabilis ang usapan. PNP, sinong pinagdudahan nyo at that time that you personally believe nandoon sa Prayer Mountain? Sinong nandoon? Because Pastor Kibuloy, kung siya talagang, sabi nyo, hindi lang siya ang target ninyo. Kasi kung siya ang target ninyo, he cannot be omnipresent in all those locations that you are searching for him. So, ganito, 5 locations ang simultaneously ni-raid ninyo para ma-serve yung warrant of arrest. Sino ngayon ang hinahanap ninyo doon sa unang-una, yung sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City? Sinong hinahanap doon? Sir, Your Honor, our Chairman, wala po sa akin yung listahan ngayon, but I just want to clarify, 6 po kasi yung warrants of arrest. 6. Hindi lang po si fugitive Kibuloy ang hinahanap natin, but 5 others po na co-accused niya sa non-bailable offense. Kaya nga, I am asking the PNP, I am asking you, kung sinong hinahanap doon, sinong hinahanap dito, sa 1, sa 2, sa 3 na mga areas. Para klaro tayo na hindi kayo fishing expedition because as alleged by Attorney Torion, that is quite an obvious fishing expedition kung itong 5 hinahanap ninyo doon sa 5 lugar din. Dapat klaro ang informasyon na si Pastor Kibuloy andito, si another suspect andito. Kasi kung it's very hard to explain, no? It's very hard to explain kung bakit simultaneous yung mga lugar na yun na pinasok ninyo kung ang hinahanap ninyo
si Pastor Kibuloy lang. As you have said, 6 ang hinahanap ninyo. So I am tend to believe na yung 6 na yun distributed sa 5 location. Kasi they cannot be present in every location. Di ba? That's really true, our chairman, no? Ang sinasabi ko nga doon sa warrants of arrest at pwede silang tumakbo anytime. Ang ano po na natin, they have the same address as inaano natin, but we have the intel reports that the people are hiding in these places po. And I don't have any reports, hindi wala sa akin yung intel report, but that's confidential reports. Dito po yung mga 6 na to, dito po nagtatago sila, dito sa mga different locations po. So far, as we speak right now, out of the 6, ilan na accounted ninyo? Sir, isa lang po ang nahuli po natin. Ay, isa Opo, pa lang? nakakulong po siya sa amin. Hindi po pa siya kasi non-bailable offense po siya. Yung 5 kasama si Pastor Kibuloy at large pa rin? Opo, with a valid warrant of arrest. Valid po siya hanggang ngayon. And just want to make clear, valid po yung warrant of arrest po nila, our chairperson po. Okay, so isa lang ang accounted. All others, wala pa. Wala pa po. They refuse to surrender po. They refuse to surrender. That's what we call them, fugitives of the law. Okay. Mr. Chair, Yes, go ahead. Carlo po. Katil. Yes, Brother Carlo Katil. Yes po. Thank you po, go ahead. Mr. Chair. Resident Minister po ng Kingdom of Jesus Christ, Central Headquarters. Our resource persons here, the police officers, were not there during the June 10 po. So, I don't think so. They don't know what really happened. I was there po, personally po, June 10. Kung nakita mo po yung video, ako po yung unang sumampa, humarap po sa police. Mr. Chair, nananalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na para mga barumbado at parang susulo po ng gera, complete full battle gear po. Kaya po nagtakbuhan po kami doon sa gate. Sabi po ni General Marbil, Mr. Chair, we used women, children as human shield. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair, nananalangin po kami. Whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate, ang aming pong response, kami pong lahat, kasabay yung mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Bakit? Nung una po akong sumampa po doon, Mr. Chair, hinanapan ko po sila, ano po ito, para saan po, may dokumento po ba kayo? Pwede nyo bang mahintay ang aming mga lawyers? Hindi po sila nakinig, Mr. Chair. Hindi po talaga sila nakinig. They really pushed themselves na gusto lang pumasok. At kami po, mga inosente, sabi po nila, pwede po daw kaming armasan ni Pastor ng mga baril. May private army po daw kami. Yun ang intelligence report po nila. Po nakita niyo po, wala po kaming kalaban-laban. Mga inosente po, missionary na mga bata, matanda na until now po ay natutroma. Kayo po, Mr. Chair, mga opisyalis, may mga anak po kayo. May mga magulang po kayo. I do hope hindi po mangyari sa grabe pong trauma. Until now, yung mga bata po, makakita po ng mga police in uniform, men in uniform, sumisigaw po, nanginginig po. Hindi po namin alam ano po yung intervention na gagawin namin. Umiiyak po. Makakita lang ng police uniform like you, na taas po ang aming pagtingin po at respeto po nung una. Pero nung ginawa po nila ito, kasi simple na po hingin namin eh. Hintayin po ang lawyer namin. And we have our Kingdom Property Administrator na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ni isa sa kanila, hindi man lang po tumawag kay President Duterte. Kami pa po ang nag-initiate na tumawag, Mayor, President, ito po ano pang gawin namin? Kasi nga siya pong administrator, magpaalam po. Yun pong alam namin na batas. Kasi for 4 times, pabalik-balik na po sila dyan. Nagsuserve po ng mga search warrant, mga warrant na yan. Pinapatuloy po namin kasi ayaw po namin ng kaguluhan. Peace-loving people po kami, sir, ma'am. At eskwelahan po yun, simbahan din po yun. Wala po kami mga baril, wala po kami mga armas, hindi po kami mga violente, hindi po kami mga terorista, hindi rin po kami mga kriminal. Until now po, yung mga police po nila doon, nakakalat, tinagtad po ng checkpoint, harap po ng aming compound, sa gilid, kinasing na po nila kami. And when we approach them, magtatanong lang po kami, Sir, ano pong pangalan yung pwede po bang makuha ang ID niyo? Kasi para masiguro lang namin kung police ba yan. Pwede pong NPA, magdamit lang po ng police, pwede pong iskalawag, pwede po preso na pakawala, gamitan po ng police,
magpiring, wala pong makita mata. Magtatanong kami, maghingi ng ID, police badge number, wala pong may pakita, magtakbuhan po para po walang narinig. And then, according to General Torre po, sabi po niya na panggabi lang po yung checkpoint, hindi po 24 hours po. Nandun po kami sa harap, nakabantay po, kami po ang nakasaksi. And then, may kukakulangan po pa tayo ng polis. Binagsak po doon sa Davao City, sa harap po mismo ng aming compound. Lahat ng mga polis. Bakit may Region 10 po doon? May Highway Patrol Group pa, may HPU, may Regional Mobile Group pa, DCPO, PNP Region 11, taga-barracks pa. Nagkampo na po sila doon sa harap ng aming compound po, sir. Grabe po ang pag-terrorize at ang trauma po naramdaman po namin, lalo na po ang mga kabataan. Kung may mga anak po kayo at may mga konsensya. Nagsisigaw, parang nababaliw po yung mga bata namin doon, sir. Ano pong gawin po namin doon, sir? May intervention po ba kayong in-offer? Akala po namin na pinag-aralan nyo, na pag-aralan nyo ba through your intelligence na simbahan yun, community yun, marami mga pamilya-pamilya doon. Eskwelahan din po yun, sir. Marami po mga estudyante doon. Kaya hanggang ngayon nagbabantay po kami. In disguise po ng police visibility, in disguise po ng pa-checkpoint po ninyo. Hindi po kami mga bobo, sir. Alam po namin kami po ang pakay nila. Tinatanungan, bakit kayo nakatakit ng mukha? What they did po, sir, tinotraumatize, tiniterrorize po nila kami doon na nakatira. For 40 years po, Mr. Chair, nakatira po kami dyan. Past administration po, wala pong ganitong nangyari sa amin. Okay. Wala po. Alam mo, I've been at Davao City Police my whole life bago ako naging Chief PNP, bago ako napunta ng Krami. At noon, kapag kami magkagandak ng checkpoint sa highway, alam niyo, ang mga tao magpapalakpakan. Tuwang-tuwa sila na may pulis dyan nagkagandak ng checkpoint. Marami maghatid ng tubig, maghatid ng pagkain, dahil mahal na mahal kami ng taong bayan ng Davao pag nakagandak ng checkpoint. Ngayon ko lang narinig na ang mga Davaoenyo pala ay patititerrorize na pag nakakita ng pulis na nag-checkpoint. So, it saddened me to know. Masakit po sa puso namin, sir, actually, sir. Ganun na pala ang tingin ng... Yes po, sir. Mataas po ang respeto namin, sir. We really supported the police, the men in uniform po. Pero ngayon po, sir, sa ginagawa po nila, sir, para po kami mga terorista, para po kami mga criminal, sir. When we are just living there peacefully po, and then we are just asking simple questions, karapatan po namin to get their names po. Yeah, karapatan po namin yan, sir. Sana ngayon, ngayon, we are living in a different circumstance. Very different na circumstances ngayon natin. Kaya, ako'y nakiusap sa inyo at saka sa mga membro ng inyong simbahan. Please, do not totally detach yourself from the police. Huwag sana kayong totally mawalan ng respeto, mawalan ng ng trust sa kapulisan natin. Please, ako, nakiusap lang ako. Pareho tayo taga-Davao eh. Pareho tayo taga-Davao. Ako, masakit sa kalooban ko na yung pulis pala sa Davao hindi na pagkatiwalaan. Well, you know, we build that trust between the police and the community for a very long time. Alam mo kasi natin yung policing doctrine na the police is the community. The community is the police. Mahal ng police ang kanyang komunidad. Mahal ng komunidad ang kanilang police. Ganyan po ang treatment namin sa Davao noon. Ngayon parang kalaban ng pulis ang community, kalaban ng community ang pulis nila. Sana ma-fix natin ito. Nakikinig ngayon dito ang ating RD ng Region 11. Please, ibalik natin yung trust ng taong bayan sa ating kapulisan. There's only, ang ating hinahanap is only 6 na mga suspect. Pastor Kibuloy and 5 others. So sana, in your quest na mahuli itong 5, you do not alienate the whole Davao community from the PNP. Yun lang sana, paintindihan natin taong bayan. Ito lang ang may warrant, ito lang ang aming hinahanap. Masakit man sa kalooban ninyo
Pero trabaho namin dito ng police na talagang i-implement ang warrant dahil we have to enforce the law without fear and favor. Fair or favor. Yun ang gawin namin. Pero as the way I heard it, the way I observed, na para bang Nick, na ang mga tao ay nagiging anti-police na sa Davao City. It's your job. It's your responsibility na sana, i-maintain mo yan. You reconnect with the community. Yun lang pag-iusap ko because nag-retire ako na police Davao talaga, iba ang feeling ko. Very proud ako sa aking community and my community was very proud of the police. 6 na tao lang itong nahanap natin. Hindi suspect itong buong Davao community. So huwag natin silang kalabanin. Huwag natin silang i-alienate from us. Balik natin. Sir.